Muling pinatunayan ng Tala Estate na tunay at may bisang legal ang titulong OCT 01-4 na pag-aari ng mga angkan ng Talyano. Gamit ang nasabing titulo na pagtagumpayan ng Prime Neighborhood Association sa Korte Suprema ang kaso laban sa tangkang pangangamkam ng lupa ng Development Bank of the Philippines. Kasi nung malaman namin talaga na hindi talagang totally na may-ari ang DBP, kinalaban namin. Matagal na nakipaglaban itong samahan dito na umabot hanggang Supreme Court at nanalo itong asosasyon dito. Very positive ito. More than positive. If you have to define presently, yes, this is not only 100%, this is about 1,000% in favor of the Italiano. Tulad ng marami, matagal nang naghahangad ng sariling lupa ang mga maralitang naninirahan sa Purok 4A, 43 Luzon Avenue, Barangay Culiat, Quezon City. Bali, kakaunti pa lang kami ng primero. By 1978 yun. Ngayon, habang tumatagal kami, dumadami na kami dito. Dito na nila sinimulan ang pagbubuo ng kanilang mga pamilya sa lupang pundasyon ng kanilang mga pangarap. Pero sadyang hindi madali para sa maralita ang pag-abot sa kanilang pangarap. Tinangka silang palayasin ng Development Bank of the Philippines. Ayon sa bangko, sila ang tunay na may-ari ng lupa at walang karapatan ang mga naninirahan dito. Primero, hindi kami nagdemanda. Nagdemanda kami ng unlawful detainer sa NTC. Ang ginawa, natalo kami. Dinismiss. Nag-apila kami sa RTC. Nang mag-apila kami sa RTC, dinismiss din. Nag-certiorari kami. At that time naman, sinabay naman nila pagdemanda sa amin. Dinamanda naman kami ng possible entry dito sa naman ng DBP. Akala namin kanila talaga ang lupa. Nang hindi sila mapaalis, gumamit ng ibang paraan ang DBP. Puro harassment ang ginagawa sa amin. Katulad yan, kunyari, tinatakot-takot kami. Ganun na Katunayan nga, hinaharas kami. Nandiyan ang guwan, gagamitan kami ng mga pulis, gagamitan kami ng pwersa nila. Pero hindi natinag ang mga opisyal at kasapian ng Prime Neighborhood Association. Gumawa na sila ng hakbang. Nag-research ang aking kasamahan, nag-research tungkol sa lupa, kasi dinimanda nga kami ng DBP. Nung una, illegal entry. Yung pala, nung makapag-research na kasama namin na ang lupang ito, hindi pala pag-aari ng DBP. Kasi ang mga ginamit nung ma-research namin ng papel na sinasabi nila, katulad ng technical description, at saka yung decree na ginagamit, hindi naman pala sa kanila. Hindi nagkangalan sa DBP, kung hindi ibang pangalan. At saka yung 6667 na decree na ginagamit nila, na 6667, na sinasabi nila kanila. Pero hindi rin nakapangalan sa kanila kung hindi nakapangalan naman kay Ramon Pira Cruz ng Barrio Unisan, Province of Quezon. Mula din sa kanilang pananaliksik, natuklasan nila na ang mga angkan ng Talyano ang tunay na nagmamay-ari ng lupa. Nakakuha ako ng decision yung decision natin compromise agreement in the year 1974, nakakuha ko niyan. Habang ganun, binabasa ko, ay talagang nakumbinsi ako, talagang totoo. Kaya yun ang nakumbinsi ako, pagkatapos, ay yung mga kasamahan ko, kinumbinsi ko na rin, pinababasa ko sa kanila ang desisyon ng Supreme Court, ang RTC ng Pasay, talagang kay Mr. Talyano. Gamit ang titulong OCT 01-4, nilabanan nila sa korte ang Development Bank of the Philippines. Pagdating sa Court of Appeal, pinatigan ng certiorari namin. So, ibinaba nila sa RTC kay Judge Gaerlan. Yung pagbaba, dininayed naman ang nila ni Judge Gaerlan yung reconsideration nila dahil na pinatigan kami ng husgado bilang isang talagang kami, lehitimo na ganun. Kami, may karapatan kami bilang magiging posisyon namin dito. Pagkatapos, nag-open sila ng motion for reconsideration. Ang motion for reconsideration nila,
ay dininied din. Sa proseso na ipanalo nila ang kaso, Ang desisyon ng Korte Suprema dyan tungkol sa whether ang Development Bank of the Philippines can take possession of the property based on a writ of possession. Ang sabi ng Korte Suprema, hindi pwede. Use the rule, pwede. Pero the exception is when there is an adverse possessor of the property subject of the writ of possession, hindi mo pwedeng mapalis yung adverse possessor. Because ang kanilang base sa adverse possession of the property is the Italiano title. pinatunayan ng Tala Estate na nananatiling makapangyarihan ang titulong OCT 01-4 mula nang magkaroon ito ng visa. Makapangyarihan because ito ang unang titulo na issue ang debitoring system. Ang debitoring system dito sa ating batas, it is imprescriptible and indefeasible. Meaning, hindi mo mabaliwala ang 01-4 sapagkat walang titulo na mas early pa, mas nauna kay si 01-4. Kaya sa kasong ito, lalong pinagtibay ng Tala Estate ang kanilang paninindigan. Ang unang-unang titulo na na-register under the Land Registration Act 496, ito pong titulo ng Tala Estate. Wala pong ibang titulo na na-register under the Torrent System. Ito po ay na-register noong October 3, 1904. At nung nagkaroon po ng Cadastral Act noong 1914, ito lalong pinagtibay. At ito po ay kanilanan ng gobyerno, miski na po ng korte, na Tala Estate lang po ang may titulo na na-register under the Torrent System. This is a Torrens title issued by the government of the Republic of the Philippines before the Republic of the Philippines. It was issued under the land law. And then it was even revalidated in the cadastral law. So this is a Torrens title. It cannot be defeated. If there is an earlier title, yes, 01-4 will be defeated. Ayon pa kay Attorney Homobolo Adaza, ang lahat ng titulo na hindi nagsisimula sa 01-4 ay peke. Fake lahat yun. Ito may certification ng Land Registration Commission. Si Antonio Noblihas. Antonio Noblihas is the greatest authority on land registration law in the Philippines. Ang nagiging Land Registration Commissioner, nag-issue si Noblihas ng isang certification na nagsabi na ang 01-4, PCT 408, PCT 498 nasa kanilang records. At ito mga genuine na titulo. At anumang mga titulo na mapalabas na hindi nagsisimula sa 01-4, pikihan ang spurious. Sa sertifikasyon ni Antonio Noblihas na dating Land Registration Commissioner, sinertipikahan niya na from OCT 0 hanggang 100,000 ay spurious, null and void, ab initio. Tapos na po itong usapin na to. Kaya naman hindi masukat ang kaligayahan ng mga opisyal at kasapian ng Prime Neighborhood Association. Nagkaroon na rin ng katuparan ang matagal ng pagnanais na magkaroon na sila ng sariling lupa. Ang kailangan na lamang ay panghawakan ito at ipagtanggol ang tagumpay na kanilang nakamit laban sa mga magtatangkang agawin ito. Ang gagawin nila dyan is to continue possessing the property because na-validated yung ownership ng Tala Estate in effect sa desisyong ito at huwag silang alis dyan. Ipansin ko pa naman ng DBP sa kasong ito. Itong mga titulo na, mga bagong titulo yan. These are titles issued after the Italiano titles. So these are null and void, fake and spurious. Dapat po ay pagmalaki ng ating mga kababayan itong ginawa ng Prime Neighborhood Association. Pinaglaban nila ang kanilang karapatan at ito ay napatunayan dahil sa pagpanig ng Korte Suprema sa Prime Neighborhood Association. Ang kasong ito sa pagitan ng Prime Neighborhood Association at Development Bank of the Philippines ay walang pinagkaiba sa iba pang kaso sa lupa sa buong bansa na ang mga mahihirap ay laging nagiging biktima ng pangangamkam ng mga malalaking korporasyon at pamilya. Pero sa pagkakataong ito, napatunayang may malinaw ng masasandigan ang mga laging naaapi sa usapin ng lupa. Kung sino man may mga kaso dyan, mag-research sila.
para malaman nila ang punot dulo kung paano ang hinahawakan nila ng mga titulo, kung iyan may katotohanan o wala. Isa po ito ang gusto mangyari ng ating administrador na si Prince Julian Modentaliano na mawala ng squatter na Pilipino sa sarili nating bayan. At lahat po ng tao inaanyayahan ko na makipag kita sa amin para makatulong po kami at mabigyan namin ng karapatan yung mga tao naninirahan na wala man ng hawak na kapirasong papel na pinapayagan silang tumira o binibigyan sila ng karapatan tumira doon sa lupa na tinitirikan ng kanilang bahay. Yan po ang matutulong ng Talyano. Ngayon, maaari nang magsimula ulit ang Prime Neighborhood ng pagbubuo ng maunlad na kinabukasan para sa kanilang mga pamilya at komunidad. Para sa samahan ng aming asosasyon, ng Prime Neighborhood Association, yung bakante duty dyan, patayo namin ng talipapa, pangkabuhayan, para sa samahan namin. Katapos, yung ibang mga bakanteng duty, ibibigay namin sa mga membro namin na hindi pa nakakapagpatay ng bahay. Nagpapasalamat ako, lalong-lalo na dito sa asosasyon ng Prime Neighborhood Association. At hanggang sa kahuli-huli ang pagkakataon, naniniwala sila na itong lupang tinitirikan ng kanilang bahay ay pag-aari ng Talyano. Sa mga katulad sa amin na mga mga mahihirap, lumaban sila para ipaglaban ang kanilang karapatan. Yun lang po. Ang punto dito may mga titulo. Ang tanong, it's fantastic. It's fantastic for a man to go to the moon. But the man went to the moon. That's also fantastic. Diba? Daming nagsasabi, it's fantastic for a black man to be elected president of the United States of America. Well, the fantastic happened. Obama became president of the United States of America. And this one is not even fantastic because there are titles validated by the government in a duly issued certification and validated by a compromise agreement signed by representatives of the government and validated by the court by issuing a decision recognizing it as within the law.